China, tinamaan na naman ng trahedya. Malawakang landslide ang tumama sa isang probinsya sa bansa. Matinding trahedya ang tumama sa southwestern Sichuan province ng China nang isang napakalaking landslide ang tumama sa Jinping Village, Yibin City, noong Sabado ng umaga, Pebrero 8, 2025, bandang 11:50 a.m. Sa isang iglap, 10 kabahayan ang natabunan, mahigit 30 katao ang nawawala, at halos 200 katao ang napilitang lumikas. Gaano kalala ang nangyaring trahedya? Yan ang ating aalamin. Ayon sa ulat ng state broadcaster na CCTV, patuloy pa rin ang pagguho sa lugar, dahilan upang lalo pang maging delikado ang sitwasyon. Ang mga residente ay inatasang huwag lumapit sa pinangyarihan ng trahedya, habang ang mga rescue teams ay patuloy na nagsasagawa ng paghahanap at pagsagip sa mga posibleng nakaligtas. Sa ngayon, 2 individual na ang nailigtas, ngunit ang posibilidad ng makahanap pa ng buhay ay patuloy na bumababa. Matapos ang insidente, agad na nagpahayag ng pagkabahala si Chinese President Xi Jinping at inatasan ang mga autoridad na gawin ang lahat ng makakaya upang hanapin ang mga nawawala at bawasan ang bilang ng mga nasawi. Samantala, si Premier Li Qiang naman ay nag-utos ng masusing investigasyon sa mga posibleng geological hazards sa rehiyon upang maiwasan ang ganitong uri ng trahedya sa hinaharap. Ang Ministry of Emergency Management ng China naman ay nagpadala ng emergency response teams upang tumulong sa search and rescue operations. Base sa mga satellite images at mga historical data, hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng pagguho sa nasabing lugar. Sa katunayan, may mga senyales na ng panganib bago pa man maganap ang landslide noong Pebrero 8. Matagal nang may kasaysayan ng pagguho ang nasabing bundok. Noong 2010, base sa Google Earth Archives, maayos pa ang kalagayan ng bundok. Ngunit pagsapit ng 2014, isang malawakang pagguho ang naganap kung saan maraming puno ang naglaho at malalaking tipak ng lupa ang bumagsak sa paanan nito. Pagsapit ng 2019, mas lumawak pa ang mga bitak at dumami ang debris sa ilalim ng bundok. At sa 2025, isang napakalaking landslide ang muling tumama na naging sanhi ng pagkamatay at pagkawala ng maraming tao. Dahil dito, marami ang nagtatanong kung matagal nang may senyales ng panganib, bakit hindi nagkaroon ng sapat na hakbang upang maiwasan ito? Ayon sa mga eksperto, ang landslide ay sanhi ng matinding pagulan sa lugar na nagpalambot sa lupa at nagdulot ng mabilis na pagbagsak ng malaking bahagi ng bundok. Ang ganitong klase ng kalamidad ay madalas nangyayari sa mga matatarik na lugar na may sedimentary rocks, katulad ng Jinping Village. Ang tinatawag na rock and debris avalanche na tumama sa lugar ay may tinatayang volume na mahigit 100,000 cubic meters na katumbas ng 40,000 elepante o isang buong aircraft carrier. At may runout distance ito na 1.2 kilometro, halos kasing bilis ng isang rumaragasang lahar o avalanche na kayang tangayin at lamunin ang anumang nasa daanan nito. Dahil sa sobrang bilis at lakas ng pagguho, hindi na nakalikas ang maraming residente bago pa sila matabunan ng lupa at bato. Hindi ito ang unang pagkakataon na naganap ang isang trahedyang landslide sa China. Noong Disyembre 2015, isang napakalaking landslide ang tumama sa isang industrial park sa Shenzhen, Guangdong Province, na nagdulot ng pagkamatay ng hindi bababa sa 73 katao. Ang trahedya ay hindi natural na landslide kundi isang human-induced disaster na dulot ng maling pagtatambak ng lupa at construction waste, na kalaunan ay bumigay at bumagsak sa mga gusali. Samantala, noong Setyembre 2023, isang matinding pagguho rin ng lupa ang tumama sa Ganluo County, Sichuan Province, na kumitil sa buhay ng maraming residente. Ang paulit-ulit na ganitong insidente sa China ay nagpapatunay na may seryosong problema sa disaster preparedness at geological hazard monitoring ng bansa. Kung ikukumpara sa ibang bansa, iba-iba ang paraan ng pagtugon sa ganitong uri ng sakuna. Sa Japan, napaka-advanced ng kanilang landslide monitoring system dahil gumagamit sila ng sensors and AI upang ma-detect ang panganib ng pagguho. Samantalang sa United States, may malawakang evacuation drills at hazard mapping upang masiguradong ligtas ang mga residente mula sa ganitong uri ng sakuna. Samantala sa Pilipinas, ang Mines and Geosciences Bureau, MGB,
ay nagbibigay ng landslide susceptibility maps bilang gabay ng mga lokal na pamahalaan sa pagtukoy ng mga delikadong lugar. Kung ihahambing, mukhang hindi naging sapat ang pagmamonitor sa Jinping Village sa kabila ng malinaw na mga senyales ng panganib. Matapos ang trahedya, nagsimula ng magsulputan ang mga tanong, sino ang dapat sisihin? Ang lokal na pamahalaan ba na dapat sana'y mas mahigpit ang monitoring at nagpapatupad ng maagang paglikas? O ang national government na maaaring naging kulang sa disaster preparedness efforts? O baka naman ang patuloy na paglala ng climate change ang dapat sisihin dahil sa pabago-bagong klima na nagpapalala ng ganitong mga sakuna? Kung susuriin, tila kombinasyon ng mga ito ang naging dahilan ng matinding pinsala. Bagamat maaaring may babala na ang mga eksperto sa posibilidad ng pagguho, madalas na hindi ito nabibigyan ng sapat na pansin hanggang sa mangyari na ang sakuna. Dagdag pa rito, ang patuloy na urbanisasyon at maling paggamit ng lupa ay nag-aambag sa pagiging marupok ng mga kabundukan, habang ang pabago-bagong lagay ng panahon dulot ng climate change ay nagpapabilis ng pagguho. Sa huli, ang trahedyang ito ay isang panibagong paalala na kailangang palakasin hindi lang ang disaster response, kundi pati ang long-term prevention efforts upang maiwasan ang ganitong kalamidad sa hinaharap. Ilan sa mga dapat gawin, hindi lamang ng China, kundi ng lahat upang maiwasan muli ang ganitong trahedya ay ang pagpapatupad ng mas mahigpit na geological monitoring sa pamamagitan ng paggamit ng AI at remote sensing technology upang mabilis na matukoy ang mga posibleng panganib. Kapag natukoy na mataas ang banta, dapat agad na ipatupad ang maagang paglilikas upang mailayo ang mga residente sa peligro. Mahalaga rin ang mandatory hazard mapping sa lahat ng bundok at burol upang matiyak na may sapat na datos ang mga lokal na opisyal para sa mas epektibong disaster preparedness. Bukod dito, dapat gamitin ang mga engineering solutions tulad ng pagtatayo ng retaining walls at drainage systems tulad ng ginagawa sa Japan upang mabawasan ang posibilidad ng pagguho ng lupa at maprotektahan ang mga komunidad. Isang matinding trahedya ang naganap sa Sichuan province ng China at hindi ito basta-bastang pangyayari lamang. Kung titingnan ang kasaysayan, may paulit-ulit ng babala ng pagguho sa lugar na ito, ngunit tila hindi ito napansin o pinansin ng mga autoridad. Kung mas naging maagap ang gobyerno ng China sa disaster preparedness, posibleng hindi ganito kalala ang naging epekto ng trahedya. Ang mas malaking usapin dito ay kung may natutunan ba ang China sa trahedyang ito at kung gagawa ba sila ng mas mahigpit na hakbang upang maiwasan ang ganitong sakuna sa hinaharap. Habang ang mundo ay nag-aabang sa kanilang susunod na hakbang, isang bagay ang malinaw. Hindi dapat ipagsawalang bahala ang kalikasan dahil kapag gumanti ito walang sino man ang makapipigil sa bagsik nito at maaaring isang iglap lang ay mabura ang mga buhay, kabuhayan at buong komunidad. Dapat nga bang managot ang gobyerno sa kapabayaan nito o walang sino man ang dapat sisihin sa masalimuot na trahedyang ito? I-komento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.